importante. So yung buksan natin sa ating mga sipi ng Biblia o sa ating mga devices sa Unang Hari, Kabanata 12, mga talatang 21 hanggang 30. At ang magbabasa, tawagin natin si Brother Albert Reyes. Nang si Rehoboam ay dumating sa Jerusalem, kaagad niyang tinipon ang buong sambahayan ni Huda at ang tribo ni Benjamin. 180,000 piling lalaki na makititpuno para sa digmaan, upang makipaglaban sa sambahayan ng Israel, nang sa gayon ay maibalik ang paghahari kay Rehoboam na anak ni Solomon. At ang salita ng tunay na Diyos ay dumating kay Simayas na lalaki ng tunay na Diyos na nagsasabi, "Sabihin mo kay Rehoboam na anak ni Solomon na hari ng Huda, at sa buong sambahayan ni Huda at ni Benjamin at sa iba pa sa bayan. Ito ang sinabi ni Jehovah, huwag kayong umahon at makipaglaban sa inyong mga kapatid na mga anak ni Israel. Bumalik kayo sa kanya-kanyang bahay, sapagkat dahil nga sa utos ko kung kaya nangyari ang bagay na ito." Kaya sinunod nila ang salita ni Jehovah at umuwi sila sa kanilang tahanan ayon sa salita ni Jehovah. At itinayo ni Jeroboam ang Sikem sa bulubunduking pook ng Ephraim at nanahan doon. Nang magkagayon ay yumaon siya mula roon at itinayo ang Penuel. At si Jeroboam ay nagsimulang magsabi sa kanyang puso, "Ngayon ay babalik ang kaharian sa sambahayan ni David. Kung ang bayang ito ay patuloy na aahon upang magharap ng mga hain sa bayan ni Jehovah sa Jerusalem, ang puso ng bayang ito ay tiyak na babalik sa kanilang Panginoon, kay Rehoboam na hari ng Huda. At tiyak na papatayin nila ako at babalik kay Rehoboam na hari ng Huda." Kaya ang hari ay nakipagsanggunian at gumawa ng 2 ginintuang guya at nagsabi sa bayan, "Napakahirap para sa inyo na umahon patungong Jerusalem. Narito ang iyong Diyos, o Israel, na nag-ahon sa iyo mula sa lupain ng Ehipto." Pagkatapos ay nilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa ay nilagay niya sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala, at ang bayan na nagsimulang pumaroon sa harap niya ang isa hanggang sa Dan. Maraming salamat po, kapatid na Reyes. At napansin natin gaano kahusay ang kanyang paraan ng pagbabasa. Sa ating pong e-book, sa page 83 ng ating e-book, pansinin na sa naging pagbabasa ni Brother Reyes, naging eksakto, kung saan wala siyang nilaktawan o nilampasan. Gayun din naman, wala siyang pinalitan ng mga salita, na kung saan binigyan niya ng pansin yung mga bantas. At kung makikita natin sa page 84, nandito yung mga bantas na kung saan kailangan na maging pamilyar tayo dito. At ang naging sikreto ni Brother Reyes, kung kaya naging mahusay yung kanyang paraan ng pagbabasa, ay yung una, yung pananalangin sa Diyos ni Jehovah, yung paghiling ng kanyang banal na spirito, pagkatapos yung maingat na paghahanda. Mga kapatid, ugalayin natin na kapag tayo ay